sa gitna ng malaparaisong beach ng Boracay, kung saan ang puting buhangin ay sinasabayan ng malinaw na asul na tubig, nakatayo si Catherine Bernardo na nakasuot ng isang pangarap na wedding gown sa harap ng kanyang minamahal, si Daniel Padilla. Mahigit 100 piling bisita mula sa kanilang pamilya, malalapit na kaibigan at kapwa kilalang tao ang nakasaksi sa kaganapang ito na matagal nang inaabangan ng publiko. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang bulaklak at asin na lalong nagbibigay romansa sa tagpo. Ngunit ang idillikong setting na ito ay biglang nagbago nang haplosin ni Daniel ang bulsa ng kanyang coat at kumuha ng isang dokumento. Sa gitna ng katahimikan ng seremonya, sa halip na sabihin ang kanyang I do, inilabas ni Daniel ang isang kontrata at, sa harap ng lahat, ipinahayag na bago niya bigkasin ang sagradong panata, kailangan munang pirmahan ni Catherine ang ilang patakaran upang linawin kung sino ang may huling say sa kanilang kasal. Hindi ito biro. Sinimulan niyang basahin ng malakas ang mga probisyon na hindi pa nila napag-uusapan kailanman. Buong kontrol sa pera, mga desisyon na may pahintulot lamang niya, at pagtalikod ni Catherine sa anumang karapatan sa mga ari-arian sa hinaharap. Ilang tao ang nagtawanan ng awkward, iniisip na ito ay dulot lamang ng nerbiyos. Ngunit ang pamilya ni Daniel ay tahimik na nanonood, tila alam na nila ang nangyayari. Naramdaman ni Catherine ang pagkapahiya na umakyat sa kanyang buong katawan, ngunit sa pagkakataong iyon, naintindihan niya na hindi ito pag-ibig, ito ay kapangyarihang nagkukubli sa likod ng pag-iingat. Hinawakan ni Catherine ang mikropono at tinanong kung bakit kinailangan niyang ipahiya siya sa publiko para patunayan ang tiwala. Ipinaliwanag niya na ang respeto ay hindi ipinipilit sa ilalim ng presyon at inihayag na hindi siya pipirma ng anuman sa publiko. Kinansela niya ang kasal doon mismo. Makalipas ang ilang oras, habang pinapatay ang ilaw sa venue, nakarehistro ang kanyang telepono ng 35 tawag na puno ng galit. Habang lumulubog ang araw at unti-unting lumalamig ang simoy ng hangin sa Boracay, hindi tumakbo si Catherine upang magtago, ni hindi siya nagpadala sa iyak na inaasahan ng marami. Sa halip, kalmado siyang naglakad patungo sa isang side table, inilagay ang dokumento sa kanyang bag, at hiniling na makipag-usap kay Daniel sa isang pribadong silid sa parehong lugar. Kailangan niya ng malinaw na kasagutan bago pa kumalat ang mga balita na binago. Nang pumasok si Daniel, wala na ang kanyang matigas na tono sa altar, ngunit hindi rin siya nagpakita ng pagsisisi. Kaya't tinanong siya ni Catherine ng isang simpleng tanong, kailan pa umiral ang kontratang iyon at sino ang nag-draft nito nang hindi niya alam. Sinubukan niyang ipaliit ang issue, sinabing ito ang pinakamainam para sa kanilang dalawa, na pinayuhan siya ng kanyang ama na protektahan ang kanilang family wealth at isa lamang itong walang kuwentang proseso. Ngunit tinanong ni Catherine kung bakit kailangan itong basahin sa publiko at kung bakit kailangan ang agarang pirma bilang kondisyon sa pagpapakasal. Ang kanyang maikling katahimikan ay mas nagpakita ng katotohanan kaysa sa anumang paliwanag. Nagdagdag siya ng isa pang hindi komportableng tanong. Kung pinagkakatiwalaan siya ni Daniel, bakit kailangan pa niyang patunayan ang kanyang katapatan sa harap ng mga saksi? Iniwasan niya ang tingin ni Catherine at iniba ang usapan sa perang inilaan sa party. Sinisikap na iparamdam sa kanya ang pagkakasala sa gastos, tila ang pagkansela ay isang kapritso at hindi isang reaksyon sa isang pamimilit. Naintindihan ni Catherine na ang problema ay hindi isang papel, kundi isang estruktura ng kapangyarihan kung saan siya dapat pumasok, tinatanggap ang mga patakarang nauna ng itinakda ng pamilya ni Daniel. Naalala niya ang mga nakaraang komento ng ina ni Daniel tungkol sa kung paano pinamamahalaan ang mga bagay sa kanilang bahay at ang mga banayad na babala na ang mahahalagang desisyon ay laging dumadaan sa apelyido, hindi sa mag-asawa. Nang gabing iyon, lahat ay nagkaayon. Ang kontrata ay hindi sumulpot mula sa wala. Ito ay bahagi ng isang dinamika kung saan siya ay sasakupin ng isang komportableng lugar kung hindi siya magtatanong. Kalmado niyang hiniling na makita ang digital na bersyon ng dokumento at anumang naunang kasunduan na nauugnay sa mga ari-arian o pamumuhunan sa hinaharap.
Sinubukan niyang tumanggi, sinasabing nag-exaggerate si Catherine, ngunit iginiit ni Catherine na pagkatapos ng nangyari, may karapatan siyang suriin ang lahat bago isaalang-alang ang anumang pag-uusap. Nilinaw din niya na hindi siya sasagot sa mga tawag o mensahe na puno ng emosyonal na pamimilit dahil ang nangyari sa altar ay hindi isang pagkabigla, kundi isang estratehiyang sinadya upang ipahiya siya at pilitin siyang tanggapin ang mga kondisyon sa ilalim ng tingin ng mga maaaring humusga sa kanya. Lumabas siya ng venue ng walang iskandalo, kasama ang kaibigan niyang si Bea Alonzo na nakarinig ng bahagi ng diskusyon at sinabi sa kanya ang isang bagay na lalong nagpamulat sa kanyang mga mata. Walang mag-oorganisa ng ganyang eksena nang hindi nakakaramdam ng suporta. Ang pahayag na iyon ay nagpamulat kay Catherine na sa likod ng ugali ni Daniel, mayroon pang mas malalim isang network ng suporta na sanay sa pagpapataw ng desisyon ng walang pagtutol. Sa halip na i-block si Daniel dahil sa galit, inipon niya ang bawat missed call at bawat mensahe na nagsimulang dumating kinabukasan dahil nararamdaman niya na ang totoong kwento ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamahusay na paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili ay hindi sa pamamagitan ng paggawa ng ingay, kundi sa pagtatanong ng tama hanggang sa malaman niya kung ano ang gusto nilang protektahan bago siya magbigay ng oo. Kinabukasan, hindi sinagot ni Catherine ang anumang tawag. Sa halip na padala sa galit, binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang suriin ang mga lumang email, shared files, at anumang dokumento na may kaugnayan sa kanilang financial plans na napag-usapan nila noong engaged pa sila. Alam niya na kung ang kontrata ay lumitaw ng ganoon kasigurado sa altar, hindi ito na-draft sa loob lamang ng ilang oras. May naghanda nito nang may sapat na panahon at may partikular na impormasyon tungkol sa kanyang kita, ipon at mga proyekto na napag-usapan lang nila ng pribado. Sa paghahanap sa mga folder, nakakita siya ng isang file na may generic na pangalan na hindi niya maalala na nakita na niya dati. Nang buksan niya ito, natuklasan niya ang isang mas malawak na draft kaysa sa sinubukan niyang pilitin siyang pirmahan na may mas delikadong probisyon. Nakasaad doon na anumang negosyo na sinimulan pagkatapos ng kasal ay automatikong mapapasailalim sa eksklusibong pamamahala ng pamilya ni Daniel at sa kaso ng paghihiwalay, tatalikuran ni Catherine ang anumang karapatan na mag-claim ng mga kita na nabuo sa panahon ng kanilang pagsasama. Ang pinakanakababahala ay hindi lamang ang nilalaman, kundi ang petsa ng paglikha ng dokumento na naitala halos 3 buwan bago ang kasal nang magkatuwang pa sila sa pag-uusap tungkol sa tiwala at mga shared plans. Patuloy siyang naghanap at nakakita ng mga email exchange sa pagitan ni Daniel at isang law firm na matagal nang nagtatrabaho para sa ama ni Daniel. Sa mga mensaheng iyon, tinalakay nila ang mga adjustment upang maiwasan ang mga panganib at binanggit na ang pagpirma ay dapat mangyari sa isang pagkakataon kung saan may sapat na social pressure upang mapigilan si Catherine na humingi ng external na payo. Ang pahayag na iyon ay nagpakaba kay Catherine dahil kinumpirma nito na ang eksena sa altar ay hindi improvised o dulot ng nerbiyos, kundi bahagi ng isang estratehiyang sinadya upang bawasan ang kanyang mga opsyon sa pagtatanggol. Lumitaw din ang isang kamakailang transfer mula sa isang corporate account patungo sa parehong law firm na may kaukulang bayad para sa patrimonial agreement na may petsang ilang araw bago ang seremonya. Ipinaliwanag nito ang kumpiyansa ni Daniel sa paghawak ng papel sa harap ng lahat na kumbinsido na wala si Catherine na oras o espasyo upang suriin ito. Naintindihan ni Catherine na ang pagtataksil ay hindi emosyonal. Hindi lang ito tungkol sa pagmamataas o kontrol sa loob ng relasyon, kundi isang istrukturang disenyo upang protektahan ang mga interes na pang-ekonomiya gamit ang kasal bilang kasangkapan. Habang sumusulong siya sa pagsusuri, bawat file ay nagpapatibay sa parehong konklusyon. Nakapasok siya sa isang hindi pantay na negosasyon nang hindi niya alam kung saan ang kanyang papel ay bigyan ng lehitimo ang isang iskema na nauna nang napagpasyahan ng iba. Ang pampublikong pagkapahiya ay ang huling hakbang ng isang tahimik na proseso na buwan nang nabubuo sa kanyang likuran. Nag-save siya ng mga kopya ng lahat sa isang external device at kumuha ng mga screenshot
na may nakikitang petsa dahil naintindihan niya na ang impormasyon ay magiging susi kung lumaki ang sitwasyon. Sa puntong iyon, wala na siyang duda na kinansela niya ang kasal. Ang talagang ikinabahala niya ay kung hanggang saan sila handang pumunta upang protektahan ang planong iyon. Ang 35 tawag noong nakaraang gabi ay nagsimulang magkaroon ng ibang kahulugan. Hindi lang ito mga pagsiklab ng galit dahil sa isang nasirang kaganapan. Ito ay mga desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol sa isang kasunduan na kailangan ng kanyang pirma upang maging balido. Sa bawat dokumentong natuklasan, naramdaman ni Catherine na nagbabago ang takbo ng kuwento mula sa isang conflict ng mag-asawa patungo sa isang bagay na mas kalkulado, kung saan ang tunay na layunin ay hindi ang magpakasal sa kanya, kundi ang masiguro ang isang bentahe na inaakala nilang makukuha ng walang pagtutol. Habang nakatago ang mga ebidensiya at mas kalmado ang kanyang isip kaysa noong nakaraang araw, naintindihan niya na hindi niya kayang harapin ang isang bagay na ganoon kaestrukturado ng mag-isa. Kaya't tinawagan niya si Vice Ganda, isang kaibigan mula sa universidad na ngayon ay isang abogado na espesyalista sa batas ng ari-arian at korporasyon. Isang tao na hindi madaling magulat at marunong magbasa sa pagitan ng mga linya kapag ang isang kontrata ay tila normal. Hiniling niyang magkita sila agad at dumating siya sa opisina ni Vice Ganda na may organisadong digital folder. Desididong ikuwento ang lahat ng walang pagtatago ng detalye mula sa eksena sa altar hanggang sa mga email na nag-uusap tungkol sa social pressure bilang estratehiya. Sinuri ni Vice Ganda ang bawat dokumento nang hindi siya inistorbo, kumuha ng mga tala, at humingi ng eksaktong petsa ng mga nakaraang pag-uusap kung saan binanggit nila ang mga pamumuhunan, ari-arian, at plano ng negosyo. Nang matapos siyang magbasa, nagtaas siya ng tingin at kalmadong ipinaliwanag kay Catherine na ang draft ay hindi simpleng prenuptial agreement, kundi isang instrumento na idinisenyo upang ilipat ang kontrol sa ekonomiya sa halos hindi na mababago na paraan. Sinasamantala ang mga legal na butas na hindi napapansin ng maraming tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. Itinuro niya na ang ilang probisyon ay maaaring ituring na mapang-abuso kung mapapatunayan na may intensyon na ipapirma ang mga ito sa ilalim ng pampublikong pamimilit na lubos na nagpapabago sa sitwasyon. Sinuri din niya ang transfer sa law firm at kinumpirma na ang halaga ay tumutugma sa mga bayarin para sa advance na pagbuo ng komplikadong kontrata ng ari-arian na nagpapahiwatig ng detalyadong pagpaplano at patuloy na payo. Ayon sa kanyang karanasan, kapag ang isang pamilya ay namumuhunan ng ganoong antas ng pondo bago ang kasal, hindi ito dahil sa bahagyang kawalan ng tiwala, kundi dahil naghahanap sila ng paraan upang protektahan ang mga partikular na asset na malamang ay nasa panganib na o gumagalaw. Ang obserbasyong iyon ay nagbukas ng isang bagong posibilidad, marahil ang layunin ay hindi lamang limitahan ang kanyang mga karapatan sa hinaharap, kundi protektahan ang mga operasyon na hindi niya alam. Ipinaliwanag ni Vice Ganda na kung pinirmahan ni Catherine ang dokumento sa kontekstong iyon, magiging napakahirap na ipawalang bisa ang kasunduan pagkatapos dahil ang pirma sa harap ng mga saksi at may formal na rehistro ay magpapalakas sa validity nito. Gayunpaman, sa pagkansela ng seremonya at pagpapanatili ng ebidensya ng pamimilit na ginamit, nagbaliktad ang sitwasyon. Ngayon, mayroon si Catherine ng mga elemento upang kwestiyonin ang intensyon sa likod ng dokumento at humingi pa ng investigasyon sa posibleng financial irregularities na konektado sa mga kumpanya ng pamilya ni Daniel. Ang marinig iyon ay hindi nagbigay kagalakan kay Catherine, ngunit nagbigay ito sa kanya ng strategic clarity. Nagmungkahi si Vice Ganda ng isang plano. Magpadala ng formal na abiso na humihiling ng certified copy ng lahat ng kontratang may kaugnayan kay Catherine at magbabala na anumang pagtatangka ng paninirang puri o pamimilit ay idodokumento at sasagutin sa kaukulang legal na paraan. Inirekomenda din niya na huwag harangan ang mga komunikasyon, kundi panatilihin ang mga ito
bilang ebidensya ng mapanakot na pag-uugali dahil ang labis na pagpupumilit pagkatapos ng isang kaganapan na tulad nito ay maaaring bigyang kahulugan bilang panliligalig. Lumabas si Catherine sa pagpupulong na iyon na may ibang pakiramdam kaysa sa naramdaman niya sa altar. Hindi na siya ang nobya na nagulat sa isang pamimilit, kundi isang babae na batid na kaharap niya ang isang sistema na sanay sa pagpapatakbo ng walang tanong. Ang pampublikong pagkapahiya ay ang simula, ngunit ngayon ang labanan ay lumipat sa legal at pinansyal na teritoryo kung saan ang bawat salita at bawat dokumento ay magkakaroon ng bigat. Habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, nakatanggap si Catherine ng isa pang mensahe na nagpipilit na ayusin ang lahat ng pribado. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang kanyang estratehikong katahimikan ay mas nag-aalala sa kanila kaysa sa anumang pampublikong diskusyon. Ang legal na abiso ay ipinadala ng hapong iyon, detalyado at walang emosyon, humihiling ng mga sertipikadong kopya ng lahat ng dokumento na may kaugnayan kay Catherine at nagbabala na anumang pagtatangka ng pamimilit ay idaragdag sa formal na file. Hindi pa lumilipas ang 24 oras nang magsimula ang kontraatake. Una, dumating ang isang mensahe na tila nagpapagaling ng sugat na nagsasabing lahat ay isang hindi pagkakaunawaan at gusto lang ng pamilya na protektahan ang pinaghirapan nilang itayo. Ngunit ang tono ay nagbago sa loob ng ilang minuto nang maunawaan nila na hindi si Catherine magbabago ng desisyon. Nakatanggap siya ng mga audio kung saan siya inakusahan ng pag-exaggerate, ng pagsira sa isang mahalagang kaganapan dahil sa pagmamataas at ng paglalagay sa panganib sa reputasyon ng mga taong walang bahid dungis. Sinubukan nilang ipalaganap ang salaysay na tumanggi si Catherine sa isang makatwirang kasunduan dahil sa ambisyon na ipinahihiwatig na ang kanyang galit ay dahil hindi siya magkakaroon ng libreng access sa mga pondo na hindi naman kanya. Nilalayo ng estratehiyang iyon ang isang napakalinaw na layunin. Ihiwalay siya at maghasik ng pagdududa sa mga nakasaksi sa eksena sa altar na ginagawang isang di umano'y labis na reaksyon ang pampublikong kahihiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang emosyonal na pamimilit. Tinawagan siya ng ina ni Daniel, sinasabing sinisira niya ang isang pag-iisa na biniyayaan ng parehong pamilya at ang kontrata ay isang karaniwang praktis sa kanilang bilog ng lipunan. Tila ang kaugalian ay nagbibigay katwiran sa paraan ng pagtatangka nilang ipataw ito kay Catherine. Ipinaalala niya kay Catherine ang mga pabor, regalo at pangakong ginawa sa panahon ng kanilang engagement, sinisikap na gawing obligasyon ang pasasalamat. Habang nakikinig, naintindihan ni Catherine na hindi ito isang kusang pag-uusap, kundi isang paulit-ulit na script na nagtrabaho na dati sa ibang tao na marahil ay hindi nangahas na magtanong. Nagpatuloy ang pagtaas ng presyon ng ipinahiwatig nila na kung ipapahaya ni Catherine ang nilalaman ng dokumento, maaari nilang ibunyag ang mga personal na aspeto ng kanyang buhay upang siraan siya. Isang malinaw na pagtatangka ng blackmail sa reputasyon. Kinumpirma ng banta na iyon ang inaasahan ni Vice Ganda. Sanay sila na lutasin ang mga salungatan gamit ang kapangyarihan at pananakot, hindi sa pamamagitan ng malinaw na dialogo. Inipon niya ang bawat audio, bawat mensahe at bawat screenshot dahil unti-unting lumilitaw ang pattern ng malinaw. Kabilang sa mga pinakanaglalahad na mensahe ay isang kung saan, sa gitna ng galit, inamin ni Daniel na ang pagkansela ng kasal ay isang pagtataksil sa plano, isang salita na hindi napansin ni Catherine. Ang plano ay hindi isang ekspresyon na ginagamit kapag pinag-uusapan ng pag-ibig, kundi kapag pinag-uusapan ng estratehiya. Ang pahayag na iyon ay nagpalakas sa ideya na ang kasal ay isang piraso sa loob ng isang mas malaking bagay, at ang kanyang pagtanggi ay nagpabago sa mga kilos na nauna ng nakalkula. Malayo sa pagsagot ng mga insulto o padalos-dalos na depensa, pinanatili ni Catherine ang parehong linya na kanilang binuo. Minimum na komunikasyon, lahat ay nakasulat at laging may payo. Bawat pagtatangka ng manipulasyon ay nagpapatibay lamang sa kanyang posisyon dahil nagpapakita ito ng patuloy na pamimilit pagkatapos ng kaganapan. Samantala, ilang tao na naroroon sa seremonya ay nagsimulang mag-text sa kanya ng pribado,
Sinasabing kakaiba ang eksena para sa kanila at napansin nila ang mga senyales ng pagkaasiwa sa pamilya bago pa siya nagsalita. Ang panlabas na pagpapatunay na iyon ay hindi kinakailangan upang suportahan ang kanyang desisyon, ngunit kinumpirma nito na ang opisyal na naratibo na sinisikap nilang itayo ay hindi gumagana tulad ng inaasahan nila. Nang akalain ni Catherine na sapat na ang kanyang nakita, lumitaw ang isang bagay na tuluyang nagpatunay sa lahat ng kanyang pagdududa. Isang empleyado na nagtrabaho sa organisasyon ng kasal ang nag-text sa kanya, sinasabing kailangan niyang makipag-usap sa kanya ng pribado dahil pagkatapos ng nangyari ay mayroon siyang hindi komportableng pakiramdam. Nagkita sila sa isang diskretong cafe at, nang may halatang kaba, ikinuwento niya kay Catherine na 2 araw bago ang seremonya, narinig niya ang isang pag-uusap sa pagitan ni Daniel at ng kanyang ama sa isa sa mga silid ng venue. Sa oras na iyon, hindi niya lubos na naintindihan ang konteksto, ngunit pagkatapos ng pagkansela, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ayon sa kanyang kuwento, pinag-uusapan nila ang pinakamainam na oras upang ipakita ang dokumento at binanggit na ang paggawa nito sa harap ng mga bisita ay magpapataas ng posibilidad na tanggapin ni Catherine ng hindi sinusuri dahil walang gustong magmukhang mapanira sa araw ng kanyang kasal. Ang pahayag na iyon ay halos kapareho ng bawat salita ng nabasa niya sa mga email ng law firm. Hindi ito perception, kundi isang pattern. Bukod pa rito, naalala niya na humiling sila sa sound team na magkaroon ng mikropono bago ang palitan ng mga panata, isang bagay na wala sa orihinal na programa. Ang pinakamahalaga ay dumating pagkatapos. Ipinakita niya kay Catherine ang isang text message na natanggap ng event coordinator na ipinadala ng personal assistant ng ama ni Daniel, kung saan humiling sila na ayusin ang order ng seremonya upang isama ang pagbasa ng naunang kasunduan. Ang mensaheng iyon ay may petsa at oras, at nagpakita na ang eksena ay binalak ng maaga sa logistic, hindi lamang legal. Hiniling niya ang pahintulot na panatilihin ang kopya ng pag-uusap na iyon at pumayag siya, sinasabing ayaw niyang masangkot sa isang bagay na itinuring niyang hindi makatarungan. Bit-bit ang impormasyong iyon, bumalik si Catherine sa opisina ni Vice Ganda. Nang suriin ang bagong material, kinumpirma ni Vice Ganda na ang intensyon ng pampublikong pamimilit ay maaaring patunayan ng mas matatag, dahil hindi na lamang ito umaasa sa mga interpretasyon ni Catherine, kundi sa panlabas na ebidensya na nagpapakita ng naunang koordinasyon. Ipinaliwanag ni Vice Ganda na sa mga kasong tulad nito, ang kombinasyon ng mga internal na mensahe, legal na email, at hindi direktang testimonya ay bumubuo ng isang linya ng naratibo na mahirap pasinungalingan. Ang ebidensya ay hindi isang dramatikong pag-record, kundi isang kabuuan ng mga magkakaugnay na piraso na nagtutugma. Habang inaayos nila ang lahat, dumating ang isa pang mensahe kung saan pinipilit ni Daniel na magpulong sila ng walang kasamang abogado, sinisigurong mayroon pa ring oras upang iligtas ang relasyon kung iiwan ni Catherine ang mga payo at dokumento. Ang kahilingan na iyon, malayo sa pagpapagaan ng sitwasyon, ay nagpapatibay sa pagkaapurahan ng paggawa ng aksyon na may propesyonal na suporta. Naintindihan ni Catherine na ang kanyang estratehikong katahimikan at ang masusing pagkalap ng ebidensya ay nagdulot ng tunay na pag-aalala sa mga taong nag-akalang sapat na ang social pressure upang siya ay magpasakop. Sa puntong iyon, hindi na lang ito tungkol sa isang nakanselang kasal, kundi sa paglalantad ng isang mekanismo na sinubukang gamitin ang pag-ibig bilang paraan upang pagsamahin ang kontrol sa ekonomiya. Bawat mensaheng na save, bawat testimonya, at bawat dokumentong may petsa ay bumuo ng isang matatag na pader laban sa anumang pagtatangka na baluktutin ang kuwento. At sa unang pagkakataon mula sa altar, naramdaman ni Catherine na nagsisimula ng tumagilid ang balanse, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa malinaw na ebidensya. Nang matatag na ang kaso, inirekomenda ni Vice Ganda na gawin ang isang hakbang na lubusang magpapabago sa balanse, maghain ng formal na reklamo para sa pagtatangka ng pamimilit at humiling ng pagsusuri sa mga kontratang nakaugnay sa pangalan ni Catherine
Bukod pa sa paghiling na imbestigahan ang posibleng pagkakaroon ng mga maniobra na naglalayong itago ang mahalagang impormasyon ng ari-arian bago ang kasal. Hindi ito isang magaan na desisyon dahil nangangahulugan ito na ang usapin ay hindi na magiging pribado at papasok sa isang teritoryo kung saan maaaring suriin ng mga ikatlong partido ang mga dokumento, petsa at financial transactions. Gayunpaman, naintindihan ni Catherine na ang pagpapanatili nito sa tahimik ay makikinabang lamang sa mga nagplano ng eksena sa altar. Ang reklamo ay tinanggap at sa loob ng ilang araw, inabisuhan ng law firm na nagdraft ng kasunduan. Hindi nagtagal, naramdaman ang reaksyon. Nakatanggap si Catherine ng hindi direktang komunikasyon na nagsasaad na ang lahat ay isang maling interpretasyon at hindi kailanman nagkaroon ng intensyon na mamilit. Ngunit kasabay nito, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa mga social circle na malapit sa pamilya ni Daniel na nagpapahiwatig na hinahanap ni Catherine na sirain ang isang respetadong apelyido. Nilayon ng estratehiyang iyon na sirain ang reputasyon ni Catherine bago pa man umusad ang investigasyon. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Ang simpleng pagkakaroon ng isang formal na proseso ay nag-udyok ng mga internal na pagsusuri sa isa sa mga kumpanya ng pamilya dahil binanggit ng prenuptial agreement ang mga partikular na corporate asset. Nang humingi ang mga autoridad ng pangunahing impormasyon upang i-verify ang pagkakapare-pareho sa pagitan ng idineklara at ng itinakda sa draft, nagbukas ang isang preliminary audit na walang sinuman ang nakakita. Ang nagsimula bilang pagtatanggol sa kanyang dignidad ay nagsimulang magbunyag ng mga financial transactions na nangangailangan ng karagdagang paliwanag. Ang ilang minor partners, nang malaman ang sitwasyon, ay humingi ng transparency sa mga kamakailang desisyon na hanggang ngayon ay pinamamahalaan ng may pagiging diskreto. Nagsimulang masira ang kapaligiran ng ganap na seguridad. Ang mga taong dati ay nananatiling tahimik ay gusto na ngayong protektahan ang kanilang sariling legal na responsibilidad. Sa kontekstong iyon, halos tuluyang huminto ang mga mapilit na tawag at napalitan ng mga formal at maikling mensahe na humihiling ng structured dialogue, isang malinaw na senyales na nagbago na ang sitwasyon. Samantala, ilang tao na dumalo sa kasal ang nagkumpirma nang nakasulat na nasaksihan nila ang hindi inaasahang pagbasa ng dokumento at ang agarang paghiling ng pirma na nagpalakas sa salaysay ng pampublikong pamimilit. Bawat testimonya ay nagdagdag ng bigat at nagpababa ng posibilidad na muling bigyang kahulugan ang nangyari bilang isang simpleng romantikong hindi pagkakaunawaan. Ang kwento ay huminto sa pagiging isang conflict ng mag-asawa upang maging isang kaso kung saan ang financial transparency at etika ay nasa ilalim ng pagsusuri. Nagpatuloy si Catherine sa kanyang pang-araw-araw na gawain, sinisikap na muling makuha ang emosyonal na katatagan. Ngunit ngayon, alam niya na ang sistemang sinubukang ipataw ay hindi pala hindi magagalaw. Nagsisimula pa lamang ang investigasyon at nagdulot na ito ng nakikitang resulta. Pagsusuri ng mga kontrata, mga panloob na pagtatanong, at panlabas na pagsusuri sa mga gawi na dati ay hindi napapansin. Ang pagkansela ng kasal ay hindi lamang nakaiwas sa kanya na pumirma ng isang hindi makatarungang kasunduan, binuksan din nito ang isang pintuan na hindi kailanman sinubukang itulak ng iba. Nang magsimulang umusad ang audit at nagsimulang humingi ng paliwanag ang mga kasosyo, lumitaw ang huling pagtatangka na mabawi ang kontrol. Nakatanggap si Catherine ng formal na panukala na magpulong sa harap ng isang pribadong mediator na may pangako na ayusin ang lahat ng elegante at nang walang karagdagang exposure. Ang mensahe ay nag-uusap tungkol sa pagsasara ng mga kabanata, pag-iwas sa hindi kinakailangang pagkapagod at pagprotekta sa pangalan ng parehong pamilya. Ngunit sa pagitan ng mga linya ay halata na hinahanap nila na pigilan ang proseso bago lumitaw ang mas maraming natuklasan. Tinanggap ni Catherine na pakinggan ang panukala sa ilalim ng malinaw na kondisyon at kasama si Vice Ganda. Sa pagpupulong na iyon, sinubukan nilang palambutin ang salaysay. Sinasabing ang kontrata ay isang maling pagpapatupad na preventive measure at pinagsisisihan nila ang porma, hindi ang nilalaman.
Pagkatapos, nag-alok sila ng financial settlement kapalit ng pagpirma ng isang confidentiality agreement na pipigil kay Catherine na pag-usapan ng issue sa anumang pampubliko o legal na espasyo sa hinaharap. Ang halaga ay malaki at idinisenyo upang magmukhang isang mapagbigay na kompensasyon, ngunit nangangahulugan ito ng pagtalikod sa pagpapatuloy ng reklamo at pagdeklara na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Nang hindi nagpakita ng agarang interes si Catherine, binago nila ang tono. Ipinaalala nila ang mga personal na sandali ng nakaraan, mga sensitibong sitwasyon ng pamilya at mga profesional na proyekto na maaaring maapektuhan kung patuloy na lumalaki ang labanan. Hindi ito direktang pagbabanta, kundi mga kalkuladong pahiwatig upang maghasik ng takot at pagkaapurahan. Ang kombinasyon ng pera at emosyonal na pamimilit ay nagpakita na ang pangunahing layunin ay hindi upang ayusin ang pinsala, kundi upang pigilan ang investigasyon at limitahan ang anumang mas malaking kahihinatnan. Pinakinggan ni Catherine ang bawat argumento ng hindi inistorbo at hiniling na isulat nila ang lahat ng iminungkahing termino. Ang kahilingan na iyon ay ikinabigla ng mga umaasa ng mas mahina na reaksyon. Sumingit si Vice Ganda at ipinaliwanag na anumang negosasyon ay dapat igalang ang legal na proseso na nagsimula na at ang pagiging kompidensyal ay hindi maaaring gamitin bilang kasangkapan upang itago ang posibleng mga irregularidad. Ang sumunod na katahimikan ay nagsiwalat. Naintindihan nila na tuluyan ng nagbago ang sitwasyon. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nakatanggap si Catherine ng huling pagtatangka ng panghihikayat ng pribado na umaapela sa mga pinagsamahang alaala at sa ideya na walang sinuman ang mananalo kapag ito ay naging pampubliko. Mahinahon siyang sumagot na ang dignidad ay walang presyo at ang respeto ay hindi nakikipagnegosyo pagkatapos na questionin sa harap ng daan-daang tao. Ang pahayag na iyon ay nagtatakda ng malinaw na limitasyon. Umalis si Catherine sa lugar nang may katiyakan na hindi na siya nagdududa dahil sa pag-ibig o takot. Ang babae na nagkansela ng kasal upang protektahan ang kanyang sarili ngayon ay naintindihan na ipinagtatanggol din niya ang isang mas malaking bagay. Ang ideya na walang kontratang ipinataw sa ilalim ng presyon ang nararapat sa tahimik na pakikipagsabuatan. Habang naglalakad patungo sa parking lot, naramdaman ni Catherine na ang huling pagtatangka ng manipulasyon ay hindi nagpahina sa kanyang desisyon, bagkus ay nagpalakas pa dahil kinumpirma nito na ang katotohanan ay may bigat na hindi nila kayang kontrolin sa pera o alaala. Pagkatapos tanggihan ang confidentiality agreement, nagpatuloy ang proseso at nagsimulang magdulot ng mga kahihinatnan na walang sino man sa pamilyang iyon ang nag-akala ng planuhin nila ang eksena sa altar. Ang internal na audit ay nakakita ng mga hindi pagtutugma sa pagitan ng mga ari-arian na idineklara sa publiko at ng mga binanggit sa draft ng kontrata na nagpilit sa kanila na magsumite ng formal na paliwanag sa mga autoridad sa buwis at korporasyon. Ang sinubukan nilang protektahan ng tahimik ay nagsimulang malantad dahil sa legal na obligasyon. Ang ilang mga kasosyo, nag-aalala sa kanilang sariling responsibilidad, ay humiling ng access sa dokumentasyon na dati ay nakareserba lamang sa isang napakaliit na bilog. Ang panloob na presyon na iyon ay nagdulot ng tensyon na hindi na maaaring itago sa ilalim ng mga talumpati ng pagkakaisa ng pamilya. Maraming desisyon sa pananalapi ang sinuspinde hanggang sa masuri ang mga kamakailang kontrata at ang mga proyekto na nakasalalay sa kolektibong pag-apruba ay napahinto. Ang apelyido na labis nilang ipinagyayabang ay nagsimulang iugnay sa mga investigasyon at pagsusuri, hindi sa hindi nagagalaw na prestihiyo. Kasabay nito, ang law firm na nagdraft ng kasunduan ay ipinatawag upang ipaliwanag ang lawak ng kanilang partisipasyon at ang konteksto kung saan idinisenyo ang dokumento. Bagaman sinubukan nilang ipagtanggol na sumusunod lamang sila sa mga tagubilin, ang kombinasyon ng mga email, paglilipat, at mga pagbabago sa logistic ay nagpakita ng mas malawak na koordinasyon. Ang presyon ay hindi nagmula sa mga tsismis, kundi sa mga beripikadong talaan. Bawat piraso na sinubukan nilang panatilihing kontrolado ngayon ay sinusuri ng masusing.
Sa personal, malinaw din ang pagbabago. Tuluyan nang nawala ang mga mapilit na tawag at napalitan ng formal at maikling komunikasyon, maingat sa bawat salita. Ang tono ng superioridad ay nagbago sa pag-iingat. Naintindihan ni Catherine na ang kapangyarihan na ipinakita nila sa altar ay nakasalalay sa kanyang katahimikan at sa pag-asa na tatanggapin niya ng walang tanong. Sa kanyang pagtanggi, hindi lamang niya pinrotektahan ang kanyang ari-arian sa hinaharap, kundi ginulo rin niya ang isang paraan na gumana dahil walang sinuman ang lumalaban. Ang ilang mga sosyal na kaganapan, kung saan siya dating ipinakilala bilang magiging miyembro, ay hindi nakasama ang kanyang pangalan sa mga imbitasyon, at ang kanilang malapit na bilog ay umiwas sa mga pampublikong komento tungkol sa pagkansela. Ang pagtatangka na ipakita siya bilang mapanira ay nawalan ng bisa nang magsimulang kumalat ang mas kumpletong bersyon ng nangyari na sinusuportahan ng mga saksi at dokumento. Nang hindi kinakailangan ng mga dramatikong talumpati, nagsimulang umusbong ang katotohanan ng mag-isa. Walang mga pagsabog o mga nakakagulat na eksena, kundi isang progresibong pagkasira ng kontrol na kanilang ipinapataw ng natural. Ang mga proyektong nahinto sa pilitang pagsusuri at maingat na kasosyo ay malinaw na senyales na ang sistema ay hindi kasing solidong tila. Ang pagbagsak ay hindi maingay, ngunit patuloy, tulad ng isang istruktura na nagbibitak mula sa loob kapag kinukwestiyon ang pundasyon nito. Sa pagbabalik tanaw, naintindihan ni Catherine na ang pinakamakapangyarihang sandali ay hindi nang sabihin niya ang hindi sa altar, kundi nang magpasya siyang panatilihin ang pagtangging iyon sa matatag na aksyon at sapat na payo. Ang pagbagsak ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa transparency. Ang pirma na kanilang hiniling sa harap ng lahat ay naging turning point na naglantad sa kanilang gustong itago. Nang magsimulang maging matatag ang legal na ingay at ang mga kahihinatnan ay hindi na haka-haka, kundi konkretong katotohanan, naintindihan ni Catherine na oras na rin upang muling itayo ang kanyang sariling buhay nang may parehong determinasyon kung paano niya ipinagtanggol ang kanyang dignidad. Sa loob ng ilang linggo, nakatutok si Catherine sa mga dokumento, pagpupulong at estratehiya, ngunit ngayon ay kailangan niyang tumingin sa hinaharap nang hindi umiikot ang kanyang kwento sa kung ano ang naiwasan ng isang hindi pantay na kasal. Nagpasya siyang tuluyang kanselahin ang anumang pinagsamahang proyekto at ibenta ang ilang ari-arian na pinlano nilang gamitin ng magkasama. Sa gayon ay isinasara ang lahat ng nakabinbing ugnayang pinansyal. Ang desisyon na iyon ay hindi pa bigla-bigla. Ito ay isang sinadya na pagkilos upang maiwasan ang mga nakabinbing issue na maaaring magbukas muli ng hindi kinakailangang mga pinto. Sa perang nabawi, sinimulan niya ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Isang sariling negosyo na may kaugnayan sa pagpapayo sa mga kababaihan na gustong mas maunawaan ang mga kontrata at kasunduan sa ari-arian bago pirmahan ang mga ito. Hindi niya hinangad na maging abogado, kundi ibahagi ang kanyang karanasan at itaguyod ang malinaw na impormasyon upang ang ibang tao ay hindi makaharap ng mga pamimilit na nagkukubli sa likod ng formalidad. Ang proseso ng paglikha ng proyektong iyon ay nagbalik ng enerhiya sa kanya. Mula sa pakiramdam na pinupuna dahil sa pagkansela ng kasal, naging siya ay kinukonsulta ng mga gustong matuto kung paano protektahan ang kanilang sarili. Bawat workshop at bawat pag-uusap ay nagpapatibay sa ideya na nagsisimula ang respeto sa kaalaman. Naintindihan niya na ang nangyari ay hindi kailangang magpakilala sa kanya bilang biktima, kundi bilang isang taong nagbago ng isang pagtatangka ng kontrol sa pagkakataon ng kolektibong kamalayan. Nagbago rin siya ng kapaligiran. Lumipat siya sa isang mas maliit na espasyo, ngunit ganap na kanya, kung saan ang bawat desisyon mula sa mga kasangkapan hanggang sa ritmo ng kanyang mga araw ay tumutugon lamang sa kanyang mga prioridad. Ang pisikal na pagbabago na iyon ay sumisimbolo ng isang bagong simula nang walang mga nakatagong hierarchies o nakakagulat na kasunduan. Ang kapayapaan na naramdaman niya sa pagsara ng pinto sa gabi ay walang presyo o kasama na probisyon. Sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na tindi ng pagkansela ay naging pagkatuto.
Huminto siya sa pagsusuri ng mga lumang mensahe at itinuon ang kanyang atensyon sa mga plano na hindi nakasalalay sa panlabas na pagpapatunay. Natural na dumating ang mga bagong pagkakaibigan at mas tapat na pag-uusap ang pumalit sa lugar na dating may kawalan ng katiyakan. Hindi ito isang dramatikong muling pagsilang, kundi isang unti-unting proseso kung saan bawat hakbang ay nagkukumpirma na ang pagpili ng respeto kaysa sa presyon ang tamang desisyon. Minsan, naalala niya ang altar at ang pakiramdam ng lahat ng mga tingin na naghihintay na sumunod siya. Ngayon, alam niya na ang sandaling iyon ay nagmarka ng pagtatapos ng isang ilusyon, ngunit gayon din ang simula ng isang mas may kamalayan na buhay. Hindi siya nawala ng kasal, nakakuha siya ng kalinawan. Hindi niya kinansela ang isang hinaharap, iniiwasan niya ang pagpirma ng isang hindi kanya. At sa bagong landas na iyon, bawat tagumpay ay may ibang kahulugan dahil ito ay nagmumula sa malayang pagpili at hindi sa ipinataw na kondisyon. Ilang buwan pagkatapos, bumalik si Catherine sa parehong venue kung saan nabuwag ang lahat hindi upang buhayin ang nakaraan, kundi dahil inimbitahan siyang magbigay ng lecture tungkol sa legal na pag-iingat sa mga relasyon na may kinalaman sa ari-arian. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan dahil naintindihan niya na ang pagsasara ng mga kabanata ay nangangahulugan din ng pagharap sa lugar kung saan nagsimula ang pagbabago. Naglakad siya sa gitnang pasilyo ng matatag ang hakbang. Naaalala ang eksenang iyon kung saan sinubukan nilang paliitin ang kanyang tinig sa isang sapilitang pirma. Sa pagkakataong ito, walang puting damit o pambihirang inaasahan, kundi isang babae na batid ang halaga ng kanyang desisyon. Sa harap ng publiko, nagsalita siya tungkol sa mga kontrata, limitasyon, at ang kahalagahan ng hindi pagtanggap ng mga kondisyon sa ilalim ng social pressure. Ipinaliwanag niya kung paano hindi ipinapakita ang respeto sa pamamagitan ng pagsunod ng tahimik, kundi sa pamamagitan ng pagtatatag ng malinaw na kasunduan mula sa simula. Hindi niya binanggit ang mga pangalan o pribadong detalye dahil ang layunin ay hindi ituro ang mga tao, kundi ilantad ang mga pag-uugali na madalas ay nagiging normal dahil sa tradisyon o takot sa sasabihin ng iba. Habang ibinabahagi niya ang kanyang karanasan, napansin niya ang pagtango sa ilang tingin, tila ang iba pang katulad na kuwento ay naghahanap ng paraan upang lumabas. Sa pagtatapos ng kumperensya, pumirma si Catherine ng isang bagong kontrata sa pagkakataong ito ay para makipagtulungan sa isang organisasyon na nagtataguyod ng financial at legal education para sa mga kabataang kababaihan. Ang simbolikong kilos na iyon ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa anumang nakaraang alyansa dahil kinakatawan nito ang may kaalaman na pagpili at sariling layunin. Inilagay niya ang kopya sa kanyang folder at naramdaman niya na ang bilog ay nagsara ng may kalinawan, hindi may sama ng loob. Hindi ipinagdiwang ni Catherine ang pagbagsak ng sinuman, ni hindi siya natuwa sa pagkapagod na kinaharap ng mga nagtangkang manipulahin siya. Ang talagang nagdulot ng pagbabago ay ang pagkaunawa na walang apelyido, kumpanya o tradisyon ang higit sa personal na dignidad. Ang pagbagsak ng sistemang gustong sumupil sa kanya ay hindi maingay o malakas. Ito ay isang natural na kahihinatnan ng mga gawi na hindi nakakayanan ng transparency. Ngayon, kapag may nagtanong kay Catherine kung pinagsisisihan niya ang pagkansela ng kasal, sumasagot siya na ang pagsisisi ay ang pagpirma ng isang bagay na pipilit sa kanya na mamuhay sa ilalim ng mga ipinataw na patakaran. Ang desisyong iyon ay nakaiwas sa isang hindi pantay na pangako at nagbukas ng isang landas ng kamalayan na ngayon ay ibinabahagi niya sa ibang tao. Walang puot si Catherine, mayroon lamang siyang natutunan. Nais niyang mag-iwan ng malinaw na mensahe para sa sinumang nakikinig sa kuwentong ito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang pamilya ay hindi dahilan para mang-abuso. Ang pag-ibig ay hindi pumapalit sa mga makatarungang kontrata. Ang respeto ay hindi nakikipagnegosyo sa harap ng mga saksi at ang dignidad ay hindi namamana ipinagtatanggol ito araw-araw sa matatag na pagkilos. Kung kailanman ikaw ay makaharap ng pamimilit na nagkukubli sa likod ng tradisyon,
Tandaan na ang pagsasabi ng hindi sa tamang oras ay maaaring makapagligtas sa iyo ng maraming taon ng katahimikan.